Si Carla Stefaniak ay 35 years old at nakatira sa Hallandale Beach sa Miami, Florida. Isa siya sa 4 na magkakapatid at ipinanganak sa Venezuela. Noong 19 years old pa lamang si Carla, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa US. Nanirahan sila doon hanggang sa mag-23 taong gulang siya bago magdesisyong bumalik sa kanilang bansa. Ngunit mahal na mahal ni Carla ang Florida at masaya siyang nananatili roon ng mag-isa. Nakakuha siya ng trabaho sa isang insurance agency. Wala siyang naging problema sa pakikipagkaibigan, kaya ayaw na talaga niyang umalis. Isa siyang positibong tao at laging nakikita ang mabuting side ng lahat. Sinusubukan niya ang lahat ng oportunidad na dumarating sa kanya. Ayon sa kapatid niyang si Mario, palagi raw siyang gumagawa ng kung ano-anong kalokohan nung bata pa sila. Kailangang maging alerto ang kanilang mga magulang para lang makasabay sa kanila. Ayon sa kaibigan niyang si Greg, kapansin-pansin ang malakas at makulay niyang personalidad. Makikita ito sa paraan ng kanyang pananamit, pananalita at kilos. Isa raw siyang taong hindi madaling makalimutan. Isa pang kaibigan ang naglarawan sa kanya bilang isang mapusok na Latina na mahilig sa adventure. Mahilig siyang bumiyahe. Nag-road trip siya sa Iceland gamit ang kanyang RV. Nag-ski siya sa Switzerland. Naranasan na rin niya ang magulo at masayang buhay sa New York. Nagbabakasyon din siya tuwing weekend sa Cuba, Spain at Caribbean. Gusto niyang makita ang lahat ng lugar sa mundo at idinodokumento ang kanyang bawat biyahe. Ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan sa online at sa kanyang social media. Umaasa siyang balang araw ay maging full-time online job niya ang kanyang mga hilig. Ang kapatid niyang si Carlos ay kasal sa isang babae na nagngangalang April. Magkaibigang matalik sina Carla at April. Biro pa ni Carlos, mas madalas kausapin ng kanyang kapatid ang asawa niya kaysa sa kanya. Hindi sila mapaghiwalay. Kaya nang papalapit ng ika-36th birthday ni Carla, napagdesisyonan niyang bumiyahe sila ni April papuntang Costa Rica. Gumawa si Carla ng itinerary at pinagplanuhan ang bawat araw ng kanyang biyahe. Ayaw niyang may kahit anong parte ng magandang lugar na makaligtaan. Kaya noong November 22, 2018, dumating sina Carla at April sa Costa Rica sa mismong araw ng pasasalamat. Nag-book sila sa ilang hotel. Ang huli nilang nabook ay isang Airbnb sa loob ng isang gated complex sa kabundukan ng Iscazú. 10 minuto lamang ito mula sa San Jose. May magagandang tanawin mula sa kanilang sariling balkonahe. May mga security guard at may swimming pool. Araw-araw silang pumupunta sa mga beach. Kumakain sila ng masasarap na pagkain at palagi rin silang aktibo sa social media. Noong November 25, nang post si Carla ng litrato niya sa Instagram habang nasa tabi ng pool. Ayon sa lahat, nag-iieksakto ang biyahe sa inaasahan nila. Naunang umuwi si April ng isang araw kaysa kay Carla, ibig sabihin may isang gabi pa na mag-isa lamang si Carla. Kinabukasan ay kaarawan na niya. Pagdating niya sa Florida, handa na kanyang mga kaibigan na ilabas siya para mag-dinner. Noong November 27, bandang 11:30 ng gabi nagpaalam si Carla kay April sa airport. Nag-alok ang Uber driver ng city tour, pumayag naman si Carla at nagbayad siya ng cash. Ginugol niyang hapon sa pamamasyal. Nagpadala din siya ng mga litrato sa kanyang pamilya. Binilhan din niya ang kanyang sarili ng bagong bag at alahas. Ibinaba siya ng Uber driver sa kanyang tinutuluyan na Airbnb sa Villa Lamas Apartment 8. Nagsimula siya maghanda bandang 6:30 ng gabi para pumunta sa isang jazz cafe. Ngunit may paparating na malakas na tropical storm at ang gabi ay may ibang plano. Noong November 27, bandang alas 8 ng gabi, mag-isa si Carla sa loob ng kanyang villa. Tinapos niya ang online check-in para sa kanyang flight. Inayos din niya ang Uber driver na nasakyan niya kanina lamang na siya ring susundo sa kanyang kinabukasan ng 8:30 ng umaga. Plano niyang mamili at kumain bago ang kanyang flight. Ngunit palakas ng palakas ang bagyo. May mga sanga ng puno na tumatama sa bintana. Malakas ang ulan na bumabagsak sa bubong at napakaingay ng paligid. Nagpadala si Carla ng message sa WhatsApp group ng kanyang pamilya. Sinabi niya na gusto niya lumabas pero sobrang pagod siya at biglang nang dilim ang lahat. Nawala ng kuryente ang buong complex at nag-message ulit siya. Ayon sa kanya, malakas ang ulan na wala ng kuryente at may pangambang takot siyang nararamdaman. Sandaling bumalik ang kuryente pero halatang natatakot na si Carla. At sino ba naman ang hindi matatakot? Putol-putol ang kuryente at malakas ang bagyo.
Walang ibang tao sa paligid at nasa isang lugar siya na hindi niya kabisado. Ipinaalam niya kay April na bumalik ng kuryente, sabay sabi na sobrang creepy ng lugar. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili at naalala niyang babalik na siya sa Florida kinabukasan. Hindi ito huling gabi ng paraisong inaasahan niya. Kaunti na lang ang natitirang battery ng kanyang phone. Naka-FaceTime din siya sa isang kaibigan niya sa New York at sinabi niyang nauuhaw siya. Iminungkay ng kaibigan na magpakulo siya ng tubig at inumin yon, ngunit isang kawali lamang ang meron siya. Masyado nang delikado para lumabas pa siya, kaya sinabi niya na hihingi na lamang siya ng bottled water sa isa sa mga security guard. Banda alas 9 ng gabi namatay ang kanyang cellphone. Doon na natapos ang kanilang FaceTime. Kinabukasan ay kaarawan na niya pero wala pa ring balita mula kay Carla at tahimik din ang kanyang Facebook. Lahat ng messages sa kanyang WhatsApp hanggang alas 9 ng gabi ay hindi pa nababasa. Dahil sa malakas na bagyo at pagkawala ng kuryente, maaaring hindi ito agad nakapagtataka. Posibleng abala lang siya sa pag-iimpake, ngunit bumalik na ang ilaw. 8:30 ng umaga dumating ang Uber driver para sunduin siya gaya ng napag-usapan, ngunit hindi lumabas si Carla. Tinawagan ni April ang villa para tanungin kung nandoon si Carla. Sinabi ng security guard na nakaalis na raw ito. Umalis daw siya bandang alas 5 ng umaga, dala ang kanyang mga gamit. 5:30 ng hapon sa Fort Lauderdale Hollywood International Airport. Lumapag ng eroplano ni Carla mula Costa Rica. Naroon na ang kanyang mga kaibigan para sunduin siya at agad siyang ilabas. Ngunit hindi siya bumaba ng eroplano. Minsan kapag masyado ng maraming red flags, hindi na ito pwedeng baliwalain. Agad na tumawag ang pamilya ni Carla sa mga otoridad sa Costa Rica. Pero sinabi nila maghintay sila ng 48 hours. Matanda na raw si Carla at kailangan para bigyan ng panahon. Pero hindi tumigil ang kanyang pamilya. Kung alam na nila kung gaano kalinaw na may mali sa lahat ng ito. At sa wakas ay pumayag ang mga pulis na magpadala ng patrol car sa villa. Napakalinis ng Airbnb na tinutuluyan ni Carla at wala roon ang kanyang mga gamit. Sa sobrang linis nito, may ibang turista na raw ang nakapag-check-in. Nakakabahala ito dahil kung may nangyari man doon, maaaring may mga ebidensyang hindi sinasadyang nagalaw. Kinapanayam ng mga pulis ang cleaning team. Sinabi nila na wala raw kahit na anong kakaiba sa loob ng villa. Maayos at malinis daw itong iniwan. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, ayaw pang gumawa ng mas malalim na aksyon ng mga pulis. Kaya bumuo ang pamilya ni Carla ng isang malaking group chat na may halos 60 na mga katao. At bawat isa ay binigyan ng gawain. May naka-assign sa pagtawag sa mga pulis. May nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa Airbnb, ang iba naman ay sa social media at pagtawag sa mga reporter. Nalaman nila ang tungkol sa may-ari ng Airbnb. Sinabi nito na matapos makipag-ugnayan sa security team, mukhang umalis si Carla bandang alas 5 ng umaga sa araw ng kanyang flight. Sumakay raw siya ng Uber dala ang kanyang mga bag, ngunit walang record sa Uber account ni Carla na tumutugma sa oras na yon. Wala rin mga security camera sa property para makumpirma ang sinabi. Bukod pa rito, sinabi ng pamilya na hindi rin ito logical. 1:30 pa ng hapon ang kanyang flight. 30 minutes lamang ang layo ng airport mula sa kanyang villa. Kaya't walang dahilan na umalis siya ng sobrang aga, lalo na at may nakausap na siyang driver na susundo sa kanya. Ang Uber driver na nakausap niya ay nagsabing dumating lamang siya ng alas 8:30 ng umaga. Hindi siya dumating ng mas maaga. At siguradong hindi siya malapit sa complex bandang alas 5 ng umaga. Napatunayang tama ang kanyang mga kwento. Ang cellphone ni Carla ay muling nakakonect sa internet bandang 12:17 ng madaling araw. Ito ay halos 3 oras matapos ang kanyang FaceTime call. Ipinakita ng phone data na hindi umalis sa property ang kanyang cellphone nung gabing yon. Yun ang huling lugar kung saan siya nakita. Kalaunan lumabas na ang mukha ni Carla sa local media. Isang investigasyon para sa nawawalang tao ang sinimulan. 6 na araw matapos siyang huling makontak, dumating ang mga pulis kasama ang mga aso sa villa. May bleach at suka sa iba't ibang bahagi ng lugar. Halatang nilinis at kinuskos ang buong villa. Doon nila natagpuan ang dugo at similya ni Carla sa kama at sahig. Kung buhay pa si Carla noon, malinaw na hindi siya umalis sa lugar ng kusa. Mula sa local news, mabilis ito naging pandaigdigan. Isang GoFundMe ang ginawa upang matulungan ang kanyang pamilya na makapunta roon. Ang hashtag na #FindCarla ay kumalat sa social media ng lahat.
Dahil sa determinasyon ng mga taong naiwan sa Amerika, nagsimula magbigay ng parehong pressure ang US Embassy sa gobyerno ng Costa Rica. Sumali na rin ang FBI sa investigasyon at sa wakas ay may mga nangyari na. Lumipad si Carlos papuntang Costa Rica at dumiretso sa Airbnb. Nakipagkita siya sa security guard ngunit sinabi ng gwardya na wala raw siyang maitutulong. Walang makapagbibigay sa kanya ng kahit na anong sagot. Mahigit 1 linggo na ang lumipas. Habang lahat ng nasa US ay nag-aabang, kinakabahan at palaging chinecheck ang kanilang mga cellphone at social media. Sa Costa Rica naman, ang pinaka-kinatatakutan ng lahat ay nagkatotoo. Bandang tanghali sa lugar ng San Antonio de Iscazo, may napansin ang mga sniffer dogs sa isang masukal na lugar. Isa itong nabubulok na bangkay ng isang babae. Bahagya siyang hubad, kalahating nakabaon sa lupa at balot ng plastik. Matatagpuan ito sa humigit kumulang 300 meters mula sa complex na tinutuluyan ni Carla. Bagamat kailangan pang suriin ang dental records, inilabas na ng media ang balita at malaki ang posibilidad na si Carla nga ang natagpuan. Ayon kay Carlos, sa sandaling natanggap niya ang tawag, alam na niya kaagad. Hindi na raw niya kailangan ang kumpirmasyon. Tumingala na lamang siya sa langit at napaiyak dahil ramdam niya ang kapatid niya yon. Sa malapit na lugar natagpuan ang kanyang cellphone, passport, laptop at maleta. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang malakas na suntok sa ulo. Siya ay sinaksak ng maraming beses. Puno ng sugat ang kanyang mga braso at leeg at basag din ang kanyang mga panga at nabali ang kanyang leeg. Ayon sa forensic pathologist, bumao ng kutsilyo sa kanyang likod nang may matinding lakas. Dahil dito, nabali ang dalawa niyang vertebrae. Ang pinsala sa kanyang katawan at ang DNA na natagpuan sa ilalim ng kanyang mga kuko ay nagsalaysay ng isang marahas na pakikipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang mga huling sandali ay naganap sa isang liblib na lugar. Walang kuryente, may napakalakas na bagyo, at kahit anong sigaw para sa tulong ay tiyak na hindi marinig. Isa itong bangungot. Ipinahiwatig ng mga pulis na ang motibo dito ay tila sexual, lalo na dahil sa similyang natagpuan sa Airbnb. Ngunit hindi sila naglabas ng detalyadong pampublikong kumpirmasyon tungkol sa sexual assault. Tinatayang namatay si Carla bandang 10:00 ng gabi. Ilang oras lamang ito matapos niyang sabing hihingi siya ng tubig mula sa isa sa mga security guard. Paulit-ulit na kinapanayam ang lahat ng tao sa loob at paligid ng apartment. Sinabi ng mga may-ari ng Airbnb na lubos sila nakikipagtulungan sa investigasyon. Nakipag-usap ang mga pulis sa isa sa mga security guard na naka-assign sa apartment 8. At ito ang villa na inuupahan ni Carla. Nakatira pa nga siya sa katabing gusali. Bukod sa pagiging puno ng sariwang galos ang kanyang mga katawan, ang pabago-bago mga kwento niya ay agad nakatawag ng pansin. Ang 32-year-old na si Bismarck Espinosa Martinez ay una muna nagsabi na nakita niya si Carla na bumaba mula sa isang Uber. Pagkatapos, sinabi niyang natutulog daw siya at wala siyang alam. At kalaunan, sinabi niyang hindi na raw nakita si Carla kahit kailan. Habang mas kinakausap siya ng mga investigador, lalo siyang nalilito sa sarili niyang mga kwento. Habang mas tinatanong siya tungkol sa kwento ng 5:00 ng umaga, lalo itong nagiging malinaw. Lahat ng nakarinig ng kwentong yon ay galing kay Bismarck. Walang ibang makapagpatunay nito. Hindi rin ito tugma sa mga record ng Uber ni Carla. Ipinakita rin ng autopsy na matagal nang patay si Carla bago pa mag 5:00 ng umaga. May buong access si Bismarck sa villa ni Carla. May access din siya sa iba pang mga inupahang unit sa paligid ng complex. Hindi ito basta-basang naaabot ng publiko at dito rin natagpuan ang bangkay ni Carla. Hindi nagtagal inaresto ng mga pulis ang 32-year-old na suspect. Kalaunan na patunayang tugma ang DNA niya sa DNA na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Carla at sa loob ng villa. Nalaman din ng mga investigador na tinawagan pa ni Bismarck ang kanyang asawa matapos patayin si Carla. Sinabi niya rito ang ginawa. Si Bismarck ay mula sa Nicaragua. Nasa bansa siya mula noong June at ilang buwan pa lamang bago nangyaring krimen. Ayon sa mga pulis, mayroon siyang hindi maayos na immigration record. Ibig sabihin, wala siyang dokumentong legal na pahintulot para manatili sa bansa. Sinabi ng Director General ng Judicial Investigation Police na si Walter Espinosa, isa itong komplikadong kaso at isang napakahirap na kaso. Ang paglutas sa kasong ito ay napakahalaga para sa bansa, para sa pamilya ng biktima at para sa buong lipunan.
Sinabi ni Carlos na hindi siya makapaniwala na minsan ay nakatayo siya roon at kinamayan ang lalaking ito. Pinasalamatan pa niya ito dahil sa pagtulong sa kanila. Napakakalmado pa raw ni Bismarck. Kalaunan kinasuhan si Bismarck ng simple homicide. Ito ay katumbas ng second-degree murder. Ito ay dahil umano sa kakakulangan ng ebidensya para sa first-degree murder. Para makasuhan ng first-degree murder, kailangan sanang patunayan ang planadong pagpatay. Ngunit hindi ito kayang patunayan o masabi ng mga pulis ng may katiyakan. Habang unti-unting lumalabas ang lahat ng detalye, sinuri rin ang Airbnb at ang buong complex. Hindi sila nag-require ng anumang screening o background check sa mga empleyado. Wala rin naging tanong tungkol sa kanyang criminal history. Hanggang sa mismong paglilitis, iginit ng defense team na si Bismarck ay walang kasalanan. Sinabi nilang palpak lang ang naging investigasyon. At sa wakas, noong 2020 humarap na sa korte si Bismarck. Sa Costa Rica, walang jury system, kaya 3 hukom ang siyang humawak ng kaso. Sila ay naglitis, humatol at nagbigay ng sentensya. Bagamat itinaas ang kaso laban sa kanya sa first-degree murder kalaunan ay napawalang sala siya sa kasong yon. Sa halip, napatunayang nagkasala siya ng simple homicide. Humingi ang mga piskal ng pinakamataas na parusang pinapayagan para sa simple homicide. Ito ay hanggang 18 years na pagkakakulong. Samantalang iginiit ng pamilya ni Carla ang mas mabigat na parusa. Hiniling din nila na dagdagan pa ang kanyang mga kaso. Kabilang dito ang robbery at tangkang sexual assault. 3 hukom ang humatol kay Bismarck at sinentensyahan siya ng 16 years na pagkakakulong. Nagsampa rin ng civil lawsuit ang pamilya ni Carla laban sa Airbnb at sa Villa Las Mas Resort kung saan matatagpuan ang Airbnb. Ayon sa abogado ng pamilya, hindi legal na pinahintulutang magtrabaho si Martinez. Gayunpaman, binigyan pa rin siya ng sariling apartment sa loob ng resort. Nagkataon pa ng apartment niya ay katabi mismo ng inuupahang villa ni Carla. Sinabi sa kaso ng pinsalang dinanas ni Carla ay isang malinaw at kilalang panganib sa ganitong uri ng industriya. Kasama sa trabaho ni Bismarck ay ang libreng paggamit ng apartment sa hotel. Mayroon din siyang master key na kayang magbukas ng lahat ng kwarto sa complex. Inakusahan ng Airbnb na pinapayagan ang mga landlord na mag-operate ng hindi sumusunod sa mga batas na sinusunod ng mga regular na hotel. Ayon sa lawsuit, habang nagpo-post ang Airbnb ng mga positive reviews tungkol sa resort at ang mga hosts, mayroon na palang maraming ulat simula pa noong 2013 na mga bisita nagkaroon ng masamang karanasan. May mga nagsasabing sila ay nabiktima ng mga taong konektado sa resort. Ngunit nilinis o itinago ng Airbnb ang mga ulat na ito sa kanilang promotion at advertising. Sinabi rin ni Jordan na hindi nagbabala ang Airbnb at ang villa tungkol sa mga isyong pangkaligtasan na inilabas ng US State Department. Ito ay isa sa mga binanggit ng pamilya ni Carla at nakasad rin sa demanda. Isa pang paniniwala ng pamilya ay posibleng higit sa 1 taong sangkot sa pagtatapon ng bangkay ni Carla. Sumang-ayon ang kaibigan niyang si Greg. Ani niya, tila napakahirap paniwalaan na isang tao lamang ang pumatay. Naglipat ng katawan at naglinis ng lugar bago dumating ang mga susunod na security guard. Hanggang ngayon hindi pa rin alam kung sino-sino ang posibleng sangkot. Inatasan si Bismarck at ang Villa Lamas na magbayad sa pamilya ng mahigit $50,000 bilang civil damages. Ito ay utos ng korte sa Costa Rica. Hindi ito bahagi ng kaso sa US laban sa Airbnb. Hindi rin nagresulta ang kaso sa isang detalyadong pampublikong desisyon. Walang papublikong record na umaamin ng Airbnb ng pananagutan. Wala ring detalyadong court order na inilabas para sa pamilya. Sa halip, lumalabas na posibleng naayos na ang kaso sa pribadong kasunduan. Ito ay karaniwang ginagawa sa mga ganitong sitwasyon. Tinanggal din ang listahan ng villa sa Airbnb platform. Patuloy na nagbubukas ng mahihirap na tanong ang kaso ni Carla. Tungkol ito sa kaligtasan, pananagutan at investigasyon sa mga basang hindi pamilyar sa mga dayuhan. Sa katunayan, nangyari ang pagkawala ni Carla ilang linggo lamang matapos maglunsad ang Costa Rica ng bagong kampanya para sa kaligtasan ng mga turist. Para sa karamihan ng mga manlalakbay, kadalasan ay walang masamang nangyayari. Hanggang sa isang gabi, sa isang lugar, biglang nagbagong lahat. Matapos ang pagkamatay ni Carla, napunta ang pansin hindi lamang sa lalaking pumatay sa kanya, kundi pati sa mga sistemang nakapaligid dito, ang property,
ang seguridad at ang platform na nagbibigay daan sa pananatili niya sa Airbnb. Hindi pumunta si Carla sa Costa Rica para maghanap ng panganib. Hindi rin siya nag-take ng risk. Ginawa lamang niya ang mga gusto niyang gawin, ang paglakbay, ang mag-explore at ipagdiwang ang isa pang yugto ng kanyang buhay. Dapat ay naging ligtas siya. Dapat ay nakauwi siya dala ang masasayang alaala at masayang sinalubong ang panibagong taon ng kanyang buhay. Hindi bilang paksa ng mga balita at record ng korte.